Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro, samahan niyo ulit kami sa aming ginawang pamamana. Dito pa rin yan sa Taytay, Palawan. Ito yung ikalawang bahagi ng ating pamamana at 2 beses itong magkasunod. At sa awat tulong ng Diyos ay nakasumpong naman tayo ng biyaya. Kaya samahan niyo kami sa buong kaganapan sa laot. Let's go! Alright mga kaspiro, naghahanda tayo para sa ating day dive dahil nga maaga pa yung sikat ng buwan, kaya hindi pa tayo nakakabagusto ng pamana sa ating panggabi. Let's go, samahan nyo kami. Sama ko si Kuya Jewel at si Duloy. Sana makauli tayo ng marami, makauli tayo ng ligtas, magkaulam tayo ng masarap. Nagkarga lang tayo ng gasolina mga kaspiro. Yung ating kasama andoon bumibili ng gasolina, at pagkatapos nito ay diretso na tayo sa biyahe. Alright, nandito na tayo sa spot mga kaspiro na tinatawag naming rakit-rakit. Samahan nyo kami na mag-claim ng biyaya ngayong araw. Let's go! Pagkababa ko pa lang mga kaspiro ay tinawag na ako ni Tol Jewel dahil mayroon siya nakitang mooring eel o palangitan. Napakalaki nito mga kaspiro, kaya nag-atubili pa kaming panain ito, masyado pang maaga, baka makasira ito ng shop natin at maging dahilan pa ng ating pagkalugi sa laot. Kaya nagdesisyon akong balikan na lang ito mamaya maya ng konti kapag mayroon na tayong isda. Drop shot yung ating ginawa dito mga kaspiro dahil mayroong nakaharap sa atin na isang marble grouper, pero bago pa tayo nakalapit sa kanya ay pumasok na ito, kaya hinintay ko na lang na muling lumabas. Same spot pa rin, binalikan ko lang kung saan natin nakita yung marble grouper o yung kugtong, luba naman sa ibang tawag, pero sa pagkakataong ito ay mayroong lumabas na isang harlequin sweet lips at napakalaki na. Kaya lang ay iba yung ating tinatarget, kaya nung umpisa pa lang ay hindi ko na agad kinalabitan. Huli na bago tayo nakapagdesisyon ng buo. Sa pulsa na mga kaspiro, kaya lang bandang itaas yun tama niya, kaya tuluyan itong nakapunit. At sa buong akala ko ay nabulabog na itong marble grouper, kaya yung pinasukan niyang butas ng bato ay nagtangka akong silipin ito at hindi tayo nabigo dahil nakalabas lang yung kapiraso ng nguso niya. Kaya naman inasinda natin ito ng maayos, nang sa ganon ay maganda yung pagkakatama. Bullseye. At ito yung ating kauna-unahang isda para sa araw na ito, isang luba. Hindi bababa sa 3 hanggang 4 na kilo ito mga kaspiro sa estimate ko. Kailangan natin magsikap ng gusto mga kaspiro dahil sa spot kung saan tayo namamana ngayon ay gumastos kami ng 600 pesos na gasolina.
Agad naman ding bumalik si Tol Jewel sa bangka para sunduin ako. At dahil napakapangit daw ng bahura kung saan siya bumabaybay kanina, kaya naman binalikan ko yung palangitan o yung indong na nakita natin kanina. Nagbawas na tayo dito ng guma mga kaspiro. 2 rubber lang yung sinabit natin dahil napakalapit lang nito sa bato. At hinanapan ko lang ng magandang anggulo bago ko tuluyang kinalabitan. Mabuti na lang talaga at hindi na tayo pinahirapan pa ng husto ng indong na ito. Matapos ang 2 bisis kong paghila sa kanya palabas ay tuluyan na itong sumama. Isa ito sa mga delikado na isda mga kaspiro. Napaka-agresibo kasi nito at kapag nakabitaw ito sa pana, may mga kaso na nangahabol ito ng tao para makaganti. Napakalakas kasi nitong kumagat at napakatalas din ng ngipin. Kaya sa pagkakataong ito ay sininyasan ko na yung kasama natin sa bangka para puntahan na tayo at mai-secure na natin ang isdang ito. Ang estimate ko kanina nasa 4 hanggang 5 kilo, pero nung naitimbang na ay umabot talaga ito ng 6 na kilo. Pagkalapit ng mga kasama natin sa bangka mga kaspiro ay lumipat na rin tayo ng ibang bahura. Dahan-dahan nang lumalakas yung hangin kaya pumili kami ng mga spot na pwede nating mapagkublihan kahit na papaano ay hindi gaanong malakas ang hangin at alon. Ayan mga kaspiro, pangalawang spot natin ngayon. At meron tayong kinilaw na surgeon fish. Kain muna tayo tanghalian. Tapos ng kain, dive ulit. Meron tayong kapitbahay. Day-dive din pero sa mababaw siya. Mga lapo-lapo yung kanyang tinatarget. Matapos ng masarap na kainan mga kaspiro ay nagpatuloy na tayo sa ating pamamana at dito sa may crack ng bato ay nandito pala nag-aabang yung ating magiging biyayang napakaganda para sa araw na ito. Wag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang na stone shot natin yung giant trevally mga kaspiro na naghahanap ng masisilungan sa mga oras na ito at nagkataon namang nagpanalubong yung aming landas kaya eto hindi talaga natin ito pinalampas. Thank you Lord. Woo. Thank you Lord. Nasa hindi kalayuan lang yung ating mga kasama kaya tinawag ko sila baka sakaling may mga kasama pa ito yung GT na ito. Napakaganda kasi ng mga rock formation dito kaya malaki ang posibilidad na may mga kasama itong nakasilong lang o nagkukubli sa mga butas ng bato. Mag-isa lang. Para mas masigurado na natin mga kaspiro matapos kong
tanggalin sa ating pana ay nilagay na rin natin sa loob ng bangka para hindi na talaga siya makakatakas pa. Normal lang mga kaspiro na yung isda pag na-stone shot natin ay mahirap tanggalin sa shop dahil tinatamaan yung pinakamatigas na parte ng kanyang buto. Sa dive natin ito mayroon 2 pirasong putian. Mga good size na rin sana, kaya lang hindi masyadong lumapit sa atin at hindi na ibigay yung tamang distansya. Kaya hindi natin ito tuluyang nakalabitan. Dali-dali tayong nagsagawa ng pagdive mga kaspiro dahil nagulat bigla itong mga bait fish, baka sakaling mayroong naghahunt sa kanila. At nung makapag-ambush na tayo ay natanaw ko na isang barakuda pala ang nandito. Huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat. Sinubukan kong panain ito mga kaspiro pero sa kasamaang palad hindi natin ito tinamaan. Sisilipin ko sana yung crack na bato na ito mga kaspiro pero sa mababaw na area ay meron ako nakitang 3 pirasong yellow spotted rabbit fish at pinili ko na lang yung pinakamalaki. Maraming salamat pa rin kay Sir Darius Pamadeco Pestejo and family. Ganoon din kay Bro Raymond Lau, kay Bro Marcelo Bernaldez at kay Ma'am Camila B. Pagkatapos natin may secure yung yellow spotted na ito mga kaspiro ay tinuluyan ko ng silipin yung crack na bato na kanina ko pa gustong masilip at hindi tayo nagkamali sa pagkakataong ito dahil mayroong red snapper na nagpapahinga sa baba. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin to, brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, wag mong sirain, kapatid. Mayroon itong kasamang isang Spanish flag snappers at mayroon pa ditong undersize na high pin coral trout. Pero ito yung pinili natin dahil ito yung higit na malaki sa lahat. Hindi tumagal mga kaspiro, matapos nating mahuli ito ay sumunod na rin yung mga kasama natin. Hapon na kasi ito at kailangan ng umuwi.
Yes, yo, nandito na tayo sa tabi mga kaspiro. Sa awa ng Diyos ay nakawit tayo ng ligtas. At ang ating biyaya ay kakaunti lang, pero marami man o kunti, kailangan nating pasalamatan yan. Biyaya ng Panginoon sa ating mga kaspiro ay ito. Meron tayong palangitan na napakalaki. Estimate ko siguro nasa 4 o 5 kilo. Yan, oh. GT. Spearfishing Joseph Agdon, tara na Brad. Spearfishing live. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to Brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato corals. Ayan mga kaspiro, nandito na tayo sa laot. At medyo tanghali na dahil kibas pa kanina. At naganda pa ng mga dadalhin. Samahan nyo ulit kami, kasama ko pa rin si Kajuel at si Dudoy. Malabo pa rin ang visibility mga kaspiro, kaya nag-warm up dive ako dito sa baba na bahagi. At dito ay meron tayong napana na isang hyphen coral trout. Ito hindi natin nakuna ng video. Madali ang pagpana na kasi mga kaspiro, kaya hindi ko na na-on yung ating camera. Ito yung unang isda natin para sa araw na ito, isang oversized na hyphen coral trout. Spearfishing live. Huwag pabayaan. Peace and love sa dagat man. Semi spot pa rin dito sa nakunan ko ng lapu-lapu, ay sinubukan ko na mag-ambush baka sakaling may kasama pa ito. Spearfishing Joseph Agdon, tara na Brad. Spearfishing live. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to Brad. Patuloy tayo nagmasid sa ating paligid mga kaspiro, hanggang sa mayroon ako napansin dito na isang Spanish flag snappers. Good size na rin ito, pero hindi ko agad na kinalabitan dahil baka mayroon pang mas magandang isda at mas malaki sa kanya. Hanggang sa nagdesisyon na lang tayong panain ito dahil wala naman tayong ibang nakikitang isda. Ang problema mga kaspiro ay sumablay tayo nung pinana natin ang Spanish flag snappers na to. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo. Habang nire-retrieve ko yung leopard coral trout ay meron pang isang uri ng lapu-lapu dito sa may tabi ng panganto. At hindi ko sukat akalain na mayroon din palang susurpresa dito sa gawin ng panganto.
isang malaking pating ang papasugod sa atin at plano pang agawin yung ating huling isda. Plastic sa baybayin. Yan ang Oh, dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah, Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa Pangalawang isda natin, isang lapu-lapu pa rin. ingat. Tunay kang malalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain. Next dive mga kaspiro, habang nagmamasid tayo kung anong isda ang pwede nating mapana, ay meron ako napansin ditong oversized din na isang high-pin coral trout. Ang problema ay sumabit yung ating monoline at naglilikha ito ng tunog, kaya masyado siyang naging irritable at hindi nga tumagal ay agad itong lumayo sa atin. Sinubukan ko pa sanang sundan pero wala na tayong nagawa, kaya naman ibinaling ko na lang yung pana natin dito sa isang red snapper na kanina pang pabalik-balik lang. Peace and love sa dagat, man. Ingatan natin. Ingat sa dagat. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Yeah, yeah. Pag sumiset sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Spine shot yung ating patama mga kaspiro, at ito yung ating pangatlong isda para sa araw na ito. Dito sa pinanaan natin ng red snapper kani-kanina lang ay muli kong sinubukan, baka nandito pa yung malaking high-pin coral trout. Sa halip ay mayroon nga pumalit na high-pin coral trout, good size lang mga kaspiro, hindi ito yung kasing laki kanina na agad na bumaba sa malalim na area, pero pwede na rin kaya hindi ko na ito pinalampas. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan. Ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah. Spearfishing Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain. Mukhang napapanahon yung labas nitong mga coral trout mga kaspiro, kaya lang hindi na ako tumagal pa sa bahura dahil yung bao naming kanin ay bahaw. Sayang naman kung mapapanis, kaya pagkatapos na ito ay pabalik na ako nung masalubong ko yung isang coral trout na nandito lang din sa hindi kalayuan ng bangka. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa Range na sana mga kaspiro, hindi ko lang kinalabitan agad dahil dikit masyado sa bato. Baka umungot yung shop natin o kaya naman mabali yung ating flapper. peace and love sa dagat, man. Ingat sa dagat. Ingatan natin. Spearfishing Joseph Agdon. Unang dive natin mga kaspiro, blessings na. Sayang, 2 piraso sana yung ganito, kaya lang sumabit yung ating palihan, yung monolay natin pumulupot sa bato, kaya hindi natin naabot. Sayang, pero ganun pa man, ayos na yan.
Ayan mga kaspiro, yung mga kasama natin nag silip ng bahayan ng GT. Hindi na ako nag-dive dahil mayroon tayong kikilawin para makakain na. Yan o. Kilawin. Muna ang gagawin nating chopping board. Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing live, huwag pabayaan. Okay, kain tayo mga kaspiro. Ayan o, sabawan natin ng suka. Alright. Kalami. Pagkatapos namin kumain mga kaspiro, muli tayong naghagilap ng isda na idadagdag natin. Kaya ingatan natin to, brad. Pag sumised sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Dito ay meron ako ng sumpungan na 3 pirasong Harlequin sweet lips. At yung pinakamalaki yung ating napipintong panain. Kaya lang mga kaspiro ay muli na naman tayong sumablay. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat. Ang bilis niya nakakilos kaya hindi natin tinamaan. Sa muli kong pagbalik ay nandito pa yung 1 pirasong good size na Harlequin sweet lips. At ito na lang yung aking pinagtiyagaan. Kaya lang ay nakabitaw na naman ito. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat. Sayang mga kaspiro, bahagyang pumapalag yung ating pulso ngayon. Ganon din dito sa sumunod nating sisid, napakalaki ng marble grouper ang nandito sa gawing kanan at hindi ko napapansin dahil nakasilong lang ito sa madilim na area. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat. Napakailap din kaya ito pahabol na tira mga kaspiro, bahagyang bumagal yung takbo niya kaya yung ating kalkulasyon sa pagtakbo niya ay hindi nagtugma doon sa binagsakan ng shop natin. Pero kasama sa buhay yan mga kaspiro, hindi kaagad tayo sumuko. Dito sa may bandang unahan ay mayroon ako nakitang crack na bato at dinahandahan ko itong silipin. Mayroon 2 pirasong Harlequin sweet lips na laman. Spearfishing live, huwag pabayaan.
ito na yung ating huling isda para sa araw na ito mga kaspiro. At ito rin yung ating pinaiwan para maging ulam. Habang nasa biyahe ay dinidiskarni na ng ating matador. Palo na si Angga. Pagkili na bukas, hindi ka lang bulabas. Sige lang, ano ko lang, dito ko lang kunin sa pira ko tapos i-awas lang natin. Ito yung binta namin nakarang araw mga kaspiro, tapos ito yung ngayon. Sayang yung kugtong. That's it mga kaspiro, yun o. Talagang nag-i-star-star yung sabaw. Pero parang dahil sa katandaan niya ay bahagya na itong makunat. Ganun pa man, napakasarap pa rin ito. Yun o. Kain. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Magandang gabi po mga kaspiro. Bahagyang nagpaparamdam yung lamig ng habagat. At maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta at walang sawang panunood. Sa mga silent viewers natin at solid supporters, maraming salamat po kay Rodrigo Di Humo, kay Bibi De Estro, maraming salamat din kay Bubit Bisonia, maraming salamat din kay Anika Pedraza, Ronald Dimbudo, Jobin Celos, maraming salamat din kay Sir Nestor, kay Ma'am Jenny Somo Ocrancodo, Wilbeck Mendoza, shout out po, at kay Marcelo Bernaldez, Modisto Paul, Ranil Kesto, maraming salamat din kay Renante Legas, Jason Alperes, maraming salamat po. Asyong Sandara, ganon din kay Chris Real at Neron Ryan Encinso. Shout out din kay Jewel Antonio and family. At kay Rick Torrey, maraming salamat po. Reyna Mil Malilin, shout out din kay Eddie Muradas, Louis J at Espiron family ng Silay City, Negros Occidental. Kay Larry Mosilario Lacochero, shout out din kay Virgilio Velasco at Gerald Dortega. Maraming salamat din sa Ortega family ng Sibulan, Davao del Sur. At ganon din kay Rebel Dogs, Alexander Sidila, Leopoldo Orsal, maraming salamat po. At sa asawa niyang si Ma'am Marilo ng Quezon City, maraming salamat po. Kay Jobem John Batak, shout out din kay Roberto Patalagsa, Jake Abinars for Fishing, Danilo at George Prince Adalim, Jupit Kahildo, at Absalon, shout out ng Barangay Bitungol, Norsagaray, Bulacan, at Rini Berganteng, shout out din kay Fernando Lacasandeli, Fishing May Hobby Official, Yapox TV, maraming salamat kay Rapi Spur Fishing, Eduardo Yunzon, Juby Gasita, Mauricio Puas and family ng Camiguin Island, at kay Bro Romel Navarrete, at sa walang sawang nanonood at patuloy na nagtitiwala, maraming salamat po mga kaspiro. Kita-kita po tayo sa sunod nating video mga kaspiro. Ingat po tayo palagi and God bless us all. Spearfishing life. Huwag pabayaan.